sa atin. Inaalalayan tayo at hindi po tayo hinahayaang mag-isa at hindi tayo kailanman pababayaan na tumumba sapagkat siya nga po ay umiibig sa ating lahat. Amen po ba? Dito po sa dakong ito, sa banal na dambana, hindi ko po, sa tuwing pong ako'y magbabahagi, lagi ko pong binabanggit na tunay at totoo na ginagamit ang ating mahal na Apo Conching. Pero hindi po ito isang patalastas, ito po isang pagpapatotoo. Sapagkat nang ako po'y hirangin na alagad dito po sa dambana, dambana pa lang po, alam na alam po ng aking katauhan na Espiritu Santo po yun na sumalubong sa akin pagpasok ko nung ako po'y pasyente pa lang. Sapagkat iba po talaga ang pakiramdam, malamig. Ibig po sabihin noon, parang yung pag-ibig po niya ilulukob. Pakiramdam ko po ganun dahil malamig po, malamig, masarap sa pakiramdam. Ito po dambana, subalit ang mahal na Apo po pag lumuwal. Higit pa po ang ating mararanasan at mararamdaman. Pati po ang kanyang mga banal na aral, mga banal na salita, sa pamamagitan po ng kanyang pangangaral, damang-dama po natin ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat lahat po tayo tinatamaan, amen po ba? Maging kami po mga alagaad, lagi pong sapul, lagi po kaming may patama, pero tinatanggap po namin ang lahat ng iyon sapagkat doon nga po natin mararamdaman kung paano po kumilos at kung paano po tayo ibigin ng ating Panginoon. Amen po ba? Bilang pong alagad ng mahal na Apo Conching, hindi man po lagi naririto ako. Tuwing Biyernes lang po, minsan po pag niloob po ng Ama, nakaka-attend po ng Lunes, ng Sabado, ganyan po. Pero ako po'y madalang na talagang magtungo dito dahil po marami po akong dahilan. Marami po akong obligasyon din sa amin. Ang anak ko po maliliit. 5 po ang anak ko na kasama ko po sa bahay, may binabantayan pa akong daycare. Pero sa pag-ibig po ng Ama, hindi po niya kami pinababayaan. Hindi nga po natin makikita ang pag-ibig ng Ama sa kayamanan, sa pananalapi, sa pagsusuot ng magagarang damit, at sa pagsisimba po ng dahilan sa meron tayong bagong damit at dahil po sa meron tayong kakwentuhan. Kaya po ang pag-ibig po ng Ama ay mararanasan po natin sa lahat po ng hirap, sakit at dusa. Upang gisingin po tayo na, anak, nandito lang ako. Anak, nandito lang ako, ginagabayan kita at iniibig kita. Ano man ang mali mong gawa, ano man ang iyong pagkukulang, at maging pagmamalabis mo sa aking kalooban, hindi kita iiwan. Ganun po ang expression ng naming mga alagad sa Ama na hindi lahat ng pag-ibig na pinagkakalob ng ating Panginoon ay masarap. Unahin po muna natin na tayo po ay mahirapan para po makamtan natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po natin yun mararanasan sa ating tahanan, pero dito po sa dambana, tunay na tunay pong mararamdaman nyo lahat yan. Lalo't higit sa pagluwal ng ating mahal na Apo Conching, marinig po ang kanyang mga salita, ang mga banal na mensahe at aral. Namnamin nyo po na ang Panginoon po ay nagpapasilay at nagpapadama na iniibig po niya tayong lahat. Kaya po mga mahal na kapatid, sa mga baguhan po, maging sa datihan po, huwag niyo pong tingnan kung ano pong kakulangan niyo sa ating Panginoon, kundi pagmasdan niyo po ngayon ang dapat niyo pa pong gawin para po higit kayong ibigin ng ating Panginoon. At hindi po hadlang ang ating kakulangan, ang ating pagkukulang para po tayo maglingkod sa Diyos. Kundi po, gawin po natin buo at tapat ang ating sarili, hindi lamang po sa pananalita, maging po sa ating mga gawa. Na dapat po, ang Panginoon po ang una sa lahat at hindi po ang ano paman. Muli po ay magandang umaga at marami pong salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong kay sarap damhin ng pag-ibig ng Ama. Amen po ba? Katulad nga po ng sinabi niya, kapag ikaw ay may pinagdadaanan, doon mo mas lalong madarama ang Diyos. Bakit po? Kasi po sa ganang tayo, sa ganang bilang ako, sa akin na lang po,
ako po'y may pinagdadaanan, hindi ko po kayang lagpasan, hindi ko po kayang itawid ng mag-isang ako lang. Subalit, ang Ama ay puno ng pag-ibig sa atin na inalay sa atin lahat. Mahal niya tayo. Anumang pagkakasala, handa niya tayong patawarin. Dahil ganun niya tayo kamahal. Kung paano siya kumikilos sa buhay natin, dun sa pinagdaraanan natin, pag nahulagposan natin, mararamdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? Isang halimbawa po, yung may mga karamdaman dyan. Kung hindi pa po nagkaroon ng karamdaman, matutungo po kaya sa dambanang ito? Hindi po. Sapagkat yung karamdaman niyo po na yan ay isang naging kaparaanan upang makatungo kayo dito sa banal na dambana. At nang natungo kayo dito, nakilala nyo, nagpakilala sa inyo ang Ama. Kay sarap niyan damhin, kay sarap ng damhin ang pag-ibig niya. Kung mararamdaman lamang po natin lahat, huwag niyo pong tingnan yung tumatayo dito, kundi po ang tingnan ninyo ay yung inyong mapupulot. Ngayon po, itinatawagan ko po ang aking kapatid na Medi Cacho para ipahayag sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa umaga ito. Pasensya na po. Talagang masurpresa po. Ama, salamat po. Talagang magsurpresa po kayo at hindi ko po alam na ako po ay magsishare. Sa mga nandito po, pasensya na po kayo. Hindi po ako sanay talagang magsalita. Ama, alam niyo po yan. Tayo lang dalawa, tuwing dudulog po ako sa inyo, ang nakakarang tanging kasama ko kayo. Hindi po, ala pong katulad nito, marami pong nakakarinig. Kung ano man po yung dinudulog ko sa inyo sa araw-araw, mga pagsubok, lahat ng pagdalisay, problema, lahat-lahat po, kayo lang po, sa inyo ko lang po inilalapit. Kung pong makita niyo po ako ngayon, sa mga kapatid kong katulad kong tigasunod ng Divine Mercy, ako po ay parati po ako nagpupunta dito tuwing Wednesday ng gabi at saka Saturday ng gabi. Ngayon po lang ako nakarating ng tanghali. Kaya natutuwa po ako. Salamat po. Una po, ninenervous po ako talaga. Hindi po kasi nga ako sanay magsalita sa ganito. Eto po, nawawala na yung nervous dahil sa kanya. Mga kapatid, sana po, kung ano man po ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, sa kabila po ng mga pagsubok, pati po sa akin, sa sarili ko po, sa pamilya ko, mula po sa anak, asawa, at higit sa akin po, dahil po sa Divine Mercy, ako po ay nabigyan ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ako po ay operada din po ako. Wala na po ako isang breast. Sa mga katulad kong nandito na ang sitwasyon ay katulad ng sa akin po, magtiwala lang po kayo sa kanya. Kasi po, nung po ako, hindi po dapat ako sana ma-opera, hindi nadala po ako sa ospital. Pero doon pa lang po sa ospital, tinitiyak ko po, kung di po siya, wala na po ako ngayon, wala na pong tatayo dito. Kasi po, makita ko pa lang po yung karayom na itutusok sa akin. Sabi ko po sa kapatid ko, kay Babes Bangilista, sabi ko, hindi ka ako, uuwi ako, siya lang po ang nagpumilit. Pumunta ako, yatid ako sa UST, ayoko po. Mamamatay ka. Di baling mamatay ako. Basta ako, alam ko, may nagagabay sa akin ng Divine Mercy.
Pagdating ko po doon pinilit po ako, 3 beses akong tinatapatan ng sasakyan sa kanya. Sabi ko kasi, makita ko lang yung karayom, yun na ikaano ko. Dinulog ko po sa Divine Mercy. Sabi ko, Panginoon, meron po akong litrato niya, maliit. Nilagay ko po dito sa breast. Ngayon ko lang po sasabihin ito. Kahit po sa panggabing gawain, hindi ko po nasasabi ito. Yung sikreto ko po, nilagay ko dito. Maliit niyang picture. Sabi ko, Panginoon, kayo na po ang manguna. Total, kayo naman po nagbigay sa akin ng buhay. Lahat po ng pagsubok, pilit kong kinakaya, alam kong kasama kayo. Pag dumating po ako yung doktor, pagkakahawak na yung karayom, kasi 3 po yung humahawak sa akin. Yung sekretary ng kapatid ko, tapos yung isang kasama ko. Inaalalayan ako. Sabi po ng doktor, 3 maalala sa'yo, swerte mo naman, daming nagmamahal sa'yo. Tuturukan lang naman kita ng ano. Hindi po, uwi na lang ako. Ba't uwi ka? Kakain lang po ako ng gulay. Tawa po na tawa yung kapatid ko, sabi niya, naku, Dok, manervous lang, hindi ko po alam, inano pala ako ng kapatid ko, kinuha na ako ng kwarto. Hindi ka na ikaw makakauwi. Dito kami na gano'n. Wala akong dalang gamit. Wala akong kahit, bibili tayo sa Divisoria. Sabi niya gano'n. Kaya, pahiwaga po ang kadakilaan po. Binigyan niya po ako ng lakas. Ba't nairaos? Nung natusukan ako, hindi ko po naramdaman. Wala pong, parang wala. Parang alang tinusok sa akin. Ngayon po, magpapacheck ako. Yearly po, merong check-up ako, yearly. Ngayon po, di na ako nagpapasama. Alam niyo po, sabi ko sa kapatid ko, uwi na ako. Kaya ko, baka hindi kasama ko ang ama. May kasama ako. Sabi ko, hindi na ako kailangang samahan. At tuwa po yung doktor sa akin kasi pag punta ko doon, ginaganon ko na yung kamay ko na hindi dati. Ayoko po, ganyan, urong-surong, natakot ako. Yun po, ako na mismo, saan po ako? Gaganon ko na po yung kamay ko. Ganun po kumilos, talaga po, mahal na ama, salamat po. Yun po, kaya ko lang po isiniyel sa yung karanasan ko po na yun, sa katulad kong gaya ng sitwasyon, kalagayan ko ngayon, basta magtiwala lang po tayo, lahat ng bagay, problema natin, financial man yan, problema sa asawa, lahat ng problema. Basta siya lang po ang solusyon. Yung po nadama ko, nanyungaho, di naman po ako sanay magsalita dito sa harap. Dahil sa totoo po, pag may okasyon sa amin, dalas po kasi may okasyon sa amin, kuwento ko na po. Pag tinawag po ako, birthday ng nanay ko, may program. Tinawag ako, nagtatago na ako, hindi ako makapagsalita, Ayoko po, hindi rin nga po ako sanay. Pero tingnan niyo po kadakilaan, tingnan niyo, nakatayo ako, nagsasalita ako, binibigay ko yung kadakilaan niya. Na kala ko hindi ako makapagsasalita. Iniisip ko po sabi nga po ni Apo, ba't di mo sasabihin yung kadakilaan niya? Pagka mahihiya. Ala ka namang ginagawang masama, kadakilaan niya yung sasabihin mo at para maging inspirasyon ka sa mga katulad ko nga din po pinagdadaanan. Ako po pinagdaanan ko, karamdaman. Nilinis po dito yung kaluluwa ko. Pangalawang po, nilinis kahit po pinagaling yung katawan ko, pati po yung kaloob-looban ng buo kong katawan, nilinis po ni Ama. Dati po kahit binibigay niya ng lahat, nararamdaman ko naman po yung mga grasyang binibigay niya sa akin. Daman-dama ko po. May lungkot pa rin po ako. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagdalisay mo sa akin. Noon nalulungkot ako kung bakit ako nagkaroon ng karamdaman. Ngayon po natutuwa ako dahil lalo ko siyang nakilala. Kasi po siguro kung hindi niya po ako sinubukan, baka marahil po hindi po ako dito Kasi sasabihin ko, hindi ko po maiwanan yung tindahan namin. Meron po kasi akong maliit na tindahan na ako lang po ang nagtitinda, wala naman po akong tindera. Yun po, hindi ko po maiwanan. Hindi po sa Gabahay Pare. Ito, mga tigabahay pare ito, mga kababaryo ko ito. Ayan, kilala
Wala po kung kumilo sa amin. Talaga po ang oras ko puro nakauko lang dun sa pag kumakalimbang po yung kampana sa simbahan. Naku, nalulungkot na ako. Gusto ko sana magsimba. Kaya lang, pag naalala ko yung baon ng anak ko, kailangan meron akong iabot. Kailangan may kinita ako para bukas, may baon yung anak ko. Marami po akong dahilan sa kanya. Kaya purihin at papuri po, Panginoon, salamat po. Kaya po ngayon, pinipilit ko pong tumupad, Panginoon. Kahit na po sinasama ako sa mga lakad-lakad na kung saan, hindi po ako mas natutuwa po ako pag dito ako nagpunta, masaya ako. Salamat. Hindi ko na po gustong saan pa magpunta. Dito lang, masaya na po ako. Maraming po salamat. Tsaka nga po pala, kasama ko po yung aking magiging manugang ko po. First time pong nagpunta dito, nandyan. Andyan po siya. Ngayon ko lang din po sa kanya na matagal na po siyang nagpapaalam sa akin para kunin yung anak ko. Hindi po ako makatango sa kanya, sa totoo po. Nasa abroad pa lang po siya. Ayoko po ikwento sa inyo to. Kasi lang po talaga yung po ang totoo kung bakit ganun ako binago ng Panginoon. Sa abroad pa lang po siya, tawag. Pwede po bang pag-uwi ko papakasal na kami ng anak mo. Ang sabi ko po sa kanya, ayan po, totoo, ayan po siya. Ang sabi ko po sa kanya, Erwin, kasi po anak, mag-antay ka kasi marami akong utang. Magbabayad muna ako ng utang. Ayoko namang manahin mo yung utang ko, mamanahin mo. Ayoko yun. Gusto ko, magbayad muna ako ng utang bago kayo mag-asawa ng anak ko. Sabi ko, ngayon, konti na lang utang ko, kaya bibless ko na siyang payag na ako. Kaya sabi ko, sasama kita kay Apo. Sasama kita kay Apo, pa-bless din kita. Sabi ko, biro nyo, 7 years. Sila po nung anak ko, 7 years. Sa abroad po siya. Tatawag sa anak ko. Papasa ng anak ko yung cellphone. Papaalam daw po siya dahil pag uwi niya, gusto pakasalan ng anak ko. Kako po. Tapos, sabi ko, sabi ko, Erwin, pasensya ka na. Sabi ko gano'n. Andun po siya, nahihiyaan doon. Erwin, pasensya ka na kung ano inaasal ko nun. Nalmo, ganong kadakila ang ama. Ganyang kadakila siya. Buong kung pagkatao, tinanggal niya. Pero ang dahilan talaga, magbabayad muna ako ng utang. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kasi po nung dati siyang pasyente, pag nakita niyo po siya, mahirap ipintor man, mahihirapang iguhit ang kanyang muka. Subalit ngayon, nakita niyo po kung paano kumilos ang dakilan sa kanyang katauhan. Sa lahat po na nagbahagi, maraming salamat po. Isa lang po ang iwan